Okay, so on the previous video, we talk about how you can do the sample order. Hindi mong gawin yon para matest mo yung website. And once na pumasok na yung order ng customer doon sa website mo, ano na yung gagawin mo? Previously, we have just seen that the order of Mark Reyes ay dashboard sa admin account mo. And what will you gonna do next? After na pasok na, of course, the next thing that you need to do is i-open mo itong order ni Mark Reyes by clicking the icon here. And makikita mo na yung details nung order nung ng particular. So you need now to fulfill. So there you have it, kasi nga since sabi ni Mark dito is yung kanyang payment option, of course makikita yan doon ni Mark balikan natin yung account ni Mark ha. So makikita kasi niya doon sa kanyang account or order kung saan niya babayaran. So make sure muna na mabayaran muna mabayaran muna ng customer reyes@gmail.com. So make sure muna na mabayaran muna ni for example ni Mark 1 2 3 8. Make sure mo muna na masok na yung bayad niya doon sa account mo, sa bank account mo or sa account mo for the case kasi nagbayad si Mark Reyes. So you can see here dito sa orders ni Mark natin dito details. So makikita na ni Mark dito kung saan niya babayaran yung niya in order niya. So kung example BDO support transfer, kung may GCash siya, GCash to BDO. May Maya to BDO. Pwede rin kung may BDO app talaga siya, pwede niya bayaran directly sa app niya. So madali na lang ngayon magbayad, not necessarily na mag-embed ka pa tayo ng payment system talaga dito sa website. Ganun lang yung transaction na ginagawa usually ngayon. Kapag pumasok na, of course, makikita mo yung amount, 408 na yan, doon sa iyong BDO. So, andito na tayo sa admin account mo. Of course, kailangan na makita mo muna yung amount na pumasok na talaga, yung 408 pesos na yan, pumasok na talaga doon sa bank account mo, sa BDO account mo, kamo i-full. Right? Ngayon, kapag andito na, of course, since kung wala kang tindahan, dito na magkakaiba yung merong tindahan at walang tindahan. Meron kang tindahan, of course, yung mga order ng customer, tingnan mo muna kung available ba siya dyan sa tindahan mo. At ilan lang yung natira. Kaya ba na dyan sa tindahan mo, kaya ba yung 3 na baby powder na to? 3 yung need na mo sa kanya. So kung kaya, then go for it. Then look ka naman sa beer brand. So tingnan mo doon sa stocks mo, sa tindahan mo kung meron bang beer brand. So for example, 4 lang. So 4 lang yung i-firm mo, pero yung 4 bibilhin mo pa sa supermarket. Ganon. So we're going to tackle more about how you can do this one kung meron kang tindahan. Sa ngayon, wala mo ng tindahan. Okay? What if wala kang tindahan? Of course, ang gagawin mo, lahat ng to, kukunin mo siya doon sa supermarket. Nakamalapit. So, that's why, on the first step, diniscuss natin dito, find the nearest supermarket para nang sa ganon is doon mo siya bibilhin. So, since ang presyo doon sa supermarket is yung supplier price, so, yung markup, yan na yung magiging income mo dito. Plus delivery fee. Okay? So, lahat ng to, punta ka na sa supermarket, nakuha mo na kasi na may bayad na ng customer. So, hindi mo kailangan ng pang-capital dito. Wala ka talagang gagawing or i-spend na capital. Because, unang-una, libre lang yung website. Libre yung gratis.app store. Kapag ka nag-order na yung customer, ang bayad niya diretso sa bank account mo or kung GCash man, diretso sa GCash mo. Kapag pumunta ka na ng supermarket, dala-dala mo na yung pera na yun. Pwede na rin, kung GCash man siya, di GCash na rin yung pambayad mo doon sa market. So, hindi mo kailangan ng capital. So, kapag nakuha mo na yung amount na to, ay yung mga items, then you can deliver. And then, so, kailangan mo lang talaga ng delivery. So, ganun. That's it. And the difference lang doon sa merong kang grocery store, meron kang physical store, hindi mo na kailangan pumunta. Yung kulang na lang, kunin mo doon sa support. Then, once you have the order, pwede mong i-update na ngayon yung status. Now, yung status dito is not processed, di ba? I-update mo yung status to not processed to waiting.
Kung hindi pa nabayad yung customer, lalo-lalo na kung ano siya, hindi pa pumasok kung sa BDO, di ba? Kasi BDO yung sinample natin. Then, you can tag this as waiting payment kung hindi pa pumasok. Click mo yung change and then automatically magwi-waiting payment na yung order ng customer. Tingnan din natin doon sa account ni ni Mark Reyes. Tingnan din natin kung ano yung status ng kanyang ng order niya doon sa kanyang Reyes at gmail.com. Tingnan natin dito kay Mark Reyes na account kung ano ba? Ano na ba rin yung status? Right? Yun. So, natin dito sa account or sa orders ni Mark Reyes. Ayan, waiting payment na rin. So, kapag i-open to ni Mark Reyes, waiting payment na. Right? Hindi natin yan i-close. Then, once na na-receive mo na yung payment, i-update mo na naman yung status from waiting payment to processing. Right? So, ito, yan, processing na. So, waiting ka na lang din dito din sa account ni Mark. Pag-refresh to ni Mark, automatically, magwi-waiting, processing na. Okay, sa account ni Mark. So, ngayon, processing na, wait ka na lang na ma-fulfill mo yan. So, once na the day or the time na i-deliver na siya, papunta ka na sa supermarket, right then and then, kapag ka umalis ka na ng bahay mo or dahan mo at pumunta ka sa supermarket, once umalis ka, i-update mo na kaagad dito from processing to delivering na. Para aram na ng customer mo na, oops, delivering na. So, meaning, papunta na dito or papunta na sa supplier o sa supermarket yung may-ari ng grocery. Okay? Delivering na. Once na-deliver, na-fulfill, okay na lahat, i-update mo na kaagad siya and make it complete. O pwede mong i-cancel din kung na-cancel siya. This time, completed na. Change mo siya. Completed na. Right? So, you can see dito din sa account ni Mark, completed na rin yung status nito. Kapag complete na, hindi na yan ma-update. Hindi mo na yan ma-update. So, ayan, kung completed na, wala na. Wala nang select status dito. Completed na yan. So, that's it. Kapag na-complete, okay na siya. Then, that's the time na tapos na yung yung gagawin mo. Then, hintay ka naman ng another. So, by the way, kapag ka natapos mo na yung dito, every day, every time na gusto mong mag-check magkano ba yung kinita mo, punta ka lang dito sa Insights. Tama dito sa Insights, ayan. Since ngayong araw, yun lang yung in-order nito. Kasi ito guys is sample website ko lang naman to. Yung actual website ko kasi is yung upgraded version eh. So since, diba, pumasok na yung araw, so kapag ka nag-click ka nitong Insights, ang automatic na gross sale na lalabas yan is yung sale mo within this day. Gusto mong baguhin yung date, then pasok mo lang dito yung start date to end date. But by default, yung gross sale ngayong araw. So, then you can click the show sales details here para makita mo capital. So, dapat more or less, ito yung binayad mo doon sa supermarket. 305.2. Okay? Then yung profit mo, yung 60 plus delivery fee. O, diba, makikita mo na kaagad dito. So, kung marami kang orders, hindi mo na kailangan i-calculate automatically lahat ng orders mo within the day. Mag-add na siya dito, magsasum up na siya dito. Ano yung kinapital mo? When you say capital, hindi mo naman talaga capital yan eh. Kasi nga, binayad mo na yun sa supermarket, yung binayad ng customer. Wala kang nilabas na pera. Then, ang matitira na lang sa'yo is yung net profit and yung delivery fee. Right? Itong delivery fee, maganda din dito guys. Delivery fee kasi, halimbawa, meron kang 5 order. Since kinalculate na natin, di ba, magkano yung magagastos mo sa gasoline. Of course, kapag nag-deliver ka, more or less, isa or dalawang delivery lang yung magagastos mo. Meron pang 3. Kasi nga, 5 orders yun. So, kikita ka rin delivery fee pa lang. Solve ka na. Okay? So, dito din makikita mo yung top 10 products na in-order ng customer. So, automatically kasi magsasubtract doon sa quantity. Then, mag-a-add dito sa sold. Basically, dito pa lang, kung meron kang tindahan, magagamit mo to ng husto because you can
you can detect or you can identify kung ano yung products na dapat meron ako nito kasi ito yung palaging in-order. Diba? Matatrack mo ito. And then, top low products din. Dito naman, pag zero na or close to zero, kailangan mo nang bumili items na paubos. Yan. So, that's it for this lesson. I hope na nag-enjoy ka. I hope magamit mo na yon. Start ka na ngayon gamitin yung gratis club store para meron ka ng sariling online grocery store at the same time, meron kang tindahan din. Well, pag-uusapan natin yan sa next module kung paano mo naman clearly and properly use this gratis club store kung meron kang sari-sari store, mini grocery store, convenience store, or any general merchandising store, even yung mga pharmacy, magdi-deliver ka ng mga medicines o mga gamit sa pharmacy, pwede din. Hardware, no? Yung mga DIY na mga products, yung mga ganon na tindahan, pwedeng gamitin. And yan, ituturo ko on the next module. So, abangan mo or punta ka na ngayon kung available lang yung next module nito, module number 4, ka na doon para malaman mo meron kang physical na store. Maraming salamat. Ay, parang next lesson. The next lesson, dati kasi pinag-usapan natin kung upload ka ng grocery products, di ba? Pupunta pa sa supermarket, ilista mo pa, i-upload mo pa yung image, i-upload mo pa yung pangalan, di ba? And then, aside from that, also to have, kailangan mo pa i-compute kailangan mo pang kunin yung presyo. Now, there is a way na kami na yung gagawa nun para sa'yo. Yung pag-upload ng mga products, pag-lagay ng mga images, there are 4,000 plus items na meron, or even mas madami pa nga na meron sa isang supermarket or grocery store, big grocery store. Now, you want to make it much easier, meron kaming i-offer sa'yo. Yan ang aabangan mo sa last lesson natin dito sa module number 3. Proceed ka na ngayon sa next lesson.